So for this lesson natin, ang pangalan ng project natin is e-commerce. Okay, so make sure na i-rename nyo yung project nyo into e-commerce. And then dito meron tayong controller, model, and view. So i-click nyo lang yung view, click nyo yung shared, and then right-click, add, and then view. And then add nyo lang siya. Then i-rename natin siya into underscore footer dot CSHTML. Then make sure naka-razor view empty siya and then add nyo lang. Then eto na ngayon yung file natin na underscore footer.cshtml. Okay, so tapos ang gagawin nyo lang, i-delete nyo lang yung code na to. Tapos ilalagay natin yung HTML tag na footer. So yung footer ginagamit siya sa HTML para sa pinakababa ng mga websites natin. After nun, maglalagay lang tayo ng class after ng footer. Tapos, automatic meron niyang equal and double quotation. Talagay nyo lang ulit footer. So, yung class, ginagamit natin siya for style sa mismong CSS natin. So, kung gusto nating i-style yung buong code na nasa loob ng footer natin, tatawagin nyo lang yung word na footer. So, ang mangyayari ngayon, anything na code na ilalagay natin dito sa gitna will be under sa class footer natin. Now, after that, meron tayong HTML tag na tinatawag ay div. So, yung div ay part ng HTML. Ibig sabihin nito, we're containing yung mga code dito sa gitna niya. No, ilalagay natin sila sa container na tinatawag natin ay div. Tapos, after that, dito rin sa div natin, maglalagay tayo ng class. So, ang ipapangalan natin dito ay footer container. So, ibig sabihin, ang div na ito ay under sa class footer. Tapos, inside ng div natin, under siya ng class footer container. So, kung i-design mo yung buong to, tatawagin mo si class footer. Pero kung gusto mong i-design yung dito lang, ang tatawagin mo si footer container. Okay, and next part naman yan ay maglalagay tayo ng h3 tag. So, ang h3, ito yung size ng magiging text natin. Okay, so meron kasing iba't ibang size yan. Meron tayong h1, h2, h3, h4, and h5. So, yung h3 natin is one of the most big text na makukuha natin. So, lalagyan natin dito, my shop. So, yan ngayon yung magiging title natin, my shop. Next part naman na gagawin natin is magkakaroon tayo dito ng paragraph. So, para makagawa ka ng paragraph, gagamitin mo yung p tag ng HTML and then paste lang tayo ng text. So, kayo na bahala kung ano yung magiging text nyo dito. Pero in this case, ang paragraph ko is your one-stop online store for everything. Now, next naman, ang gagawin natin, magke-create tayo ng 4 links naman. So, again, magke-create tayo ng bagong div dito. Bakit bagong div? Kasi ito ay title at saka paragraph. So, iba yung container natin sa magiging mga links natin. So, from separating it, magkakaroon tayo ng class ulit dito at ang ipapangalan natin ay footer section naman. Okay, so ibig sabihin, lahat ng div na ito ay under kay footer. Okay? Pero, etong footer container natin, hindi niya ma-under yung footer section natin kasi magkaibang container na yon. Kumbaga, magkaibang box na yon. Next is, magkakaroon ulit tayo ng tag dito na h4. So, sa h4 natin, ang ilalagay natin dito ay quick links. Next naman, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng UL dito. Ang UL short for unordered list. So, ito yung mga list na gumagamit ng bullets. Now, sa loob ng UL natin, magkakaroon tayo ng LI. Ang LI natin short for list items. Ngayon, ang next step natin, maglalagay tayo ng link sa loob ng list items natin. So, para makagawa ka ng link,
kailangan mo yung less than natin and then A and then i-close mo siya. So sa loob ng closing ng ating A, lalagay natin yung home. Okay? Ang A guys, meaning niyan ay anchor. So para makapag-create ka ng link, gagamit ka ng href. So ito yung tinatawag natin na hypertext reference. Tapos equal mo siya and then meron yung double quotation, lalagyan mo lang siya ng forward slash kasi wala muna tayong pupuntahan kung hindi iyong page na kung nasaan tayo ngayon. So i-slash muna yung lalagay natin. So ngayon, ang gagawin natin, ika-copy lang natin 'to and then paste natin ng 3 times. Papalitan lang natin ito ng product. Tapos papalitan din natin ito ng about us. Then ito naman ay contact. Yan. So yan ngayon yung mga links na meron tayo. Ngayon, ang next na gagawin natin ay lalagyan natin sila ng link. So lagay natin dito product. Dito naman ay home/about. Then dito naman ay home/contact. So yun ngayon yung mga pupuntahan ng link natin. So yun yung directory ng links natin. Okay, so after natin malagay yung mga links na yan, ang gagawin naman natin next, ika-copy natin itong div ng ating footer section, ipe-paste natin dyan, and papalitan natin to ng customer service. So after nun, ang gagawin natin dito sa mga links, papalitan natin sila ng number sign. Okay, so as of this moment, ito muna yung pupuntahan nila. So wala naman yung link na to. Baga lalagyan lang natin sila. Tapos, kulang ito ng isa. Yan. Then, next naman dito, lalagay lang natin yung number sign. Check natin dito. Kumpleto. Tapos, ang next na gagawin, papalitan natin ito. Since customer service ito, ang gagawin natin ay meron tayong returns. Yan. Tapos, dito sa baba, ang ilalagay natin dito ay privacy policy. Okay, so after nyan, sa baba niya, meron tayong terms and conditions. Yan. So, after nyan, ang gagawin naman natin na next, ika-copy ulit natin yung div na to, and then ipipaste natin siya. Same pa din, footer section pa rin ang gagamitin, pero papalitan natin to ng follow us. Tapos, ito gagawin nating Facebook. Tapos, ito papalitan naman natin ng Instagram. Then, dito naman, papalitan natin siya ng, I think yun na lang, Facebook and Instagram. So, aalisin na lang natin itong dalawa. Then, okay na nun yung follow us na footer section natin. Now, dito sa baba ng H4 natin, ang gagawin natin, magkikreate tayo ng bagong div. So, sa div natin, ang class name na ilalagay natin is social links. Since mga social media links yung mga nandito. So, ang gagawin natin ay aalisin na natin yung mga unordered list natin, including yung list of items natin. Aalisin na natin yan. So, ang ititira na lang natin is yung anchor and href natin. Yan. So, ang gagawin, kakopy natin yung dalawang link na to. Then, ipipaste na lang natin sila inside ng social natin. Then, tataas na lang natin itong div natin. Okay, so ngayon, ang gagawin natin next is etong end ng ating footer container, ilalagay na natin siya sa pinakababa. So, kumbaga, under natin lahat ng footer section under ng footer container natin. Now, ang next na gagawin natin
is ika-copy na lang natin ito and then ipe-paste na lang natin siya sa taas ng H3 natin. Gagawin din natin siya ng another div for footer section and then maglalagay na lang tayo ng end div dito. So lahat ng part ngayon ng ating footer container, meron silang footer section. Each, no, meron tayo dito sa My Shop, sa Quick Links, sa Customer Service, and sa Follow Us. Now, since okay na lahat yung mga part ng ating footer, ang next step na gagawin natin is we will declare another div dito. And ang class na gagamitin natin ay footer bottom. So, i-close natin. Then, sa loob niya, gagamit tayo ng paragraph. Sa paragraph natin, gagamit tayo ng n copy. Then, semicolon. So, yan yung code para doon sa symbol ng copyright sa ibaba ng mga websites. Tapos, gagamit tayo ng function na datetime dot now dot year. So, ito yung year na ipapakita sa website natin. And then, pangalan ng shop natin ay My Shop. Tapos, all rights, bigyan natin ng space, reserve, then period. So, ngayon, eto na yung buong code para sa ating footer. After that, for our last part, ang gagawin natin, pupunta kayo dito sa shared folder, dito sa layout. Sa layout, mapapansin nyo, meron siyang given code na agad. Pupunta lang kayo dito sa pinakababa before yung closing tag ng body natin. So, ang ilalagay natin dito ay at html dot partial, tapos lalagyan nyo siya ng opening and closing na parenthesis and then yung double quotation natin and then ilalagay nyo yung pangalan ng footer natin. So, underscore footer. So, kung paano yung spelling nyo dito, ganun din dapat yung spelling nyo dito. Okay? So, i-run natin ngayon yung program. So, mapapansin nyo, ito ngayon yung title ng project natin, yung e-commerce, kung natatandaan nyo. Ito naman yung H3 natin na My Shop. And then, ito yung paragraph natin. Okay? Yung your one-stop online store for everything. Ito naman yung H4 natin. Yung sa part ng dito. Quick links, no? Yung mga footer section natin. Okay? So, ito naman yung unordered list natin. So, may bullet sila. And then, ito naman yung list of items na meron tayo, yung mga links. So, same thing, each 4, yung customer service, UL din sila, no? And then, LI natin, ito, list of items. And then, H4 ulit, follow us, and then yung mga links natin. So, inalis na natin yung UL at saka LI, kaya wala silang bullet points dito. Now, mapapansin nyo yung C dito, ito yung copyright, ito yung ginawa natin na end na symbol at saka yung copy and semicolon, ayan siya. Then yung date time now, or date time now, year, ito yon yung 2026. Then yung My Shop, all rights reserved. So, ito yung mga kinode natin kanina. So, each of them, meron silang div, no? So, kung mapapansin nyo, separated yung mga yan. Pero, meron silang same name. Yung quick links, customer, at saka follow us. Ito yung sa footer section natin. Okay? So, yan ngayon yung first part ng program natin on creating footer.